So ayan po, nabigyan na po natin ng pagbati ang ating mga tagapakinig. Narito po kasama na natin si Kuya Cesar Maranya, ang atin pong senior agriculturist, at the same time ay ang ating provincial rice coordinator. So, Okay po. Ah, ang oras po kasi ay tumatakbo, ano po. So ngayon pa lang po isisimulan na natin about yun, doon sa continuation po nung K-check number 7, ano po. So yung K-check number 7, bali yung ah, no significant yield loss due to pest, ano po. Naipaliwanag na natin yung IPM concept and principle po no nakaraang Lunes. Bali ngayon po tatakil naman po natin ay about doon sa pest and diseases ng hybrid rice. So sisimulan ko na po, ano po, sisimulan po natin sa about sa insect pest o common pest sa hybrid rice, ano po. So ngayon po, ano po yung tinatawag natin na pest? Bago po tayo magsimula, dapat po alamin na muna natin kung ano po yung tinatawag natin na pest. Ano po? Sabi po, ito daw po ay isang organism. Ano po? Lahat ng organism that compete with man for food, fiber, and shelter. Ibig sabihin po yung nagko-compete sa mga sa ating mga pagkain. Ano po? Sa lahat ng mga gawain ng tao, ano po, at nakakapag-reduce ng availability of or quality ng isang bagay, ano po. Yun po ang tinatawag nating peste. Ano? So sa hybrid rice po, ang common pest po na palagi nating may encounter, ano po, yung common pest lang po ang ating itatakil ngayon, ano. Sabi po, yung karaniwang mga peste na encounter natin sa ating pag-hybrid rice production, karaniwan po siyan ay yung mga bali yung mga pest po na talagang nagpapababa po sa ating mga ani, ano po. Sabi daw po, bali ang insect pest po ay pinagrupo po yung base sa plant parts that they are feeds. So kung saan po sila kumakain o umaatake, yan po yung grupo ng mga insect pest, ano po. So katulad po nung mga insect pest na umaatake sa dahon o dun sa leaves ng ating mga hybrid rice, ang tawag po natin doon ay mga leaf feeder or defoliator, ano po. So sila po ay generally defoliator, ano po, yung nangangain po sila ng mga dahon lamang ng ating palay, ano po. So kung ang isang insekto naman po ay makikita natin at saka siya ay umaatake sa puno o sa stem ng palay, ang tawag po natin doon ay yung mga plant sap feeder, ano po. So yung mga plant sap feeder. At kung yung mga insekto o pest naman na umaatake sa ating grain, ang tawag po naman natin doon po ay grain feeding insect, ano po. So sa grain, doon sa butil ng palay, kung doon po siya umaatake o yung peste ay umaatake ron, ang tawag po natin doon ay grain feeding insect, ano po. So meron pa pong mga insect pest na nasa other insect po na nasa lupa naman, ano po. So ang tawag po natin doon ay yung mga soil pest, ano, soil pest. So isa-isahin po natin, ano po. Magsisimula po tayo doon sa leaf feeder or defoliators. Opo. So unang-una po, ang pinaka-example diyan ay yung
tinatawag natin na pesting wall maggot. Ano po? Wall maggot. So, ang rice wall maggot, isa po yung peste ng hybrid rice na kung saan makikita po natin yan ay nasa dahon ng palay. Ano po? Kinakain nila po yung epidermis o yung balat ng dahon at yun po ay nagkukulay puti. Ano po? So, yun po yung wall maggot. Karaniwan din po ito ay makikita natin sa mula sa seedling to tillering po ng palay, ano. At ito po ay karaniwan pumupunta ito doon sa katubigan. Ano po, may mga tubig, may tubig na palayan. Yan po yung wall maggot. Hindi lang po natin maipakita yung larawan. Sa bagay, tayo FB, naka-live naman po tayo. Ano po? Yun ron, yung or magot yung kung sa Tagalog, yung langaw-langaw natin, Langaw-langaw. yung langaw-langaw. Opo. Yan po ay parang langaw-langaw, ano, yung langaw na kung sa ano po ay makikita natin yan do sa nakadapo sa likod ng kalabaw. Marami rin parang niknik, ano. So, yan po ay parang ang katawan niya ay langaw at yung mukha niya ay parang lamok. Ano po, meron po siyang pang sip-sip na ano na tinutusok nila yung dahon, nabubutas po siya at nagkukulay puti po. So yan po yung wall maggot. So ano naman ron ang management option po natin dun sa wall maggot para mas lalong maintindihan ng mga magsasaka natin? Alam niyo po yung wall maggot, ito po ay attracted dun sa mga may tubig, ano, yung may standing water. So pag meron na pong incidents o meron na pong kung sa atin sana yung meron na pong yung ano, yung naandun na yung worm maggot do sa palaya natin, ang kailangan lang po natin ay i-drain yung field, ano. Kasi yung worm maggot talaga, gustong-gusto nila ay yung may tubig. So, i-drain natin siya ng 3 to 4 days interval during the first 30 days after transplanting, ano po. So, yung kasi pong worm maggot, sumasama rin po yan sa tubig, ano po, sa anod ng tubig. So, yun po, aalis siya doon sa field nyo at lilipat naman po doon sa area na may mga tubig. So, yun po yung karakteristik ng worm maggot. So, yung ibang palayan, para kung napapansin na lang may worm maggot, nagkukulture sila ng yung bang asola. So, dun sa asola, hindi nila makikita yung tubig. Meron silang ano. So, aalis sila dun. Ano po, yun po yung karakteristik ng worm maggot. So isa pa siguro ron na maganda pa pinagdi-drain natin yun para maiwasan natin yung pagdami ng itlog ng mga langaw-langaw. Kasi pag nagdami siya, so dadami din ang mga langaw-langaw na yun ang magiging kausa ng pag-feed ng mga dahon ng ating palay. Siya po. Yun nga po. So, isa po yun sa mga management option. Ano po? So, karamihan po na inaatake nito yung field na with higher plant density, ano po, yung hindi ganong higher yung plant density kasi nga kitang-kita nila yung tubig, ano. So pag halimbawa ay sabog tanim, hindi naman ganong inaatake nila, ano. So yun po yung ano niya. Sa kung gagamit tayo ng biological control, anong possible na mga insect pest or mga kaibigan insekto ang pwedeng magkapag-control doon sa langaw-langaw? Ang langaw-langaw po, bali
ang kinakain po siya ng ating mga kaibigang kulisap rin. Ano po? So, siya po ay kinakain ng ating spider o yung mga gagamba po natin sa palayan. Yung pong ating mga longhorn grasshopper, sila po ay kayang-kayang kainin ng mga ng mga kaibigang kulisap natin na ito. Ano po? So, kung marami po yung mga kaibigang kulisap na nabanggit ko, kahit hindi na po tayo mag-spray kasi nagiging pagkain na lang po nila yan. Okay. So may una na tayong insekto pagdating po sa defoliator. So yung pangalawang insekto pa sa defoliators. Ang pangalawa pong insekto po natin, common insect sa hybrid rice ay yung tinatawag natin na rice case worm. Ano po? So ito pong rice case worm, ito po yung nakikita natin na parang ito ay uod na makikita natin sa dahon ng palay, doon sa tip. Kung minsan nakikita natin yan na gumagapang doon sa dahon, then napatihulog po siya na parang meron po siyang sapot. Ano po? So ang ginagawa naman ito, bali binibilot nila yung dahon, kinakain nila at nagpapatihulog po sila dun sa lupa o kaya ay dun sa tubig. So dun sa tubig, yung kanilang pinutol na dahon ay siyang ginagawa nilang parang bangka. Ano po, para po makalipat naman sila dun sa ibang tanim. So yan po yung rice case worm. So ang pinaka-damage stage niya yung larval stage, yung Opo. uod mismo. Ano po? Wag yung paro-paro kasi may adult na yun. Adult Yun na po ang siya. Hindi ang na po siya. oo. Opo. Ang pinaka the best control natin, yung uod ang ko-control natin. Iko-control. Opo. So ano naman ang mga management option dito sa rice sa case worm? So sa isa po sa mga po kasi pag dikit-dikit talaga po ang ating tanim o ang ating talok, malapit po yan o gustong-gusto po yan ng mga insekto. Ano po? So, isa po sa management option dyan, magtanim tayo ng yung distansya, yung meron distansya po. Ano po? Halimbawa po, kung halimbawa ay nasa dry season tayo, pwede tayo maggamit ng 20 by 20 distance. Ano po? Kasi yun daw pong wider hill spacing, usually less po ang damage from case worm. Ano po? So, karaniwan pag medyo malawak yung pagitan nung tanim natin, nung talok natin, hindi nakakalipat-lipat yung mga uod. So, yun po. Then, kailangan daw po early planting tayo. May escape na pwede daw po natin tayo maka-escape dun sa case worm, yung peak, yung pinaka-peak nung pagpaparami ng case worm. Ano po? So, Lalo na yung moth, yung paru-paro yung mismo paru-paro. Ano po? Then, kailangan rin natin na i-drain yung ating bukid. Pag halimbawa nakikita na natin siya na nandun sa ating palay, i-drain natin siya ng at least 5 to 7 days para po mapatay natin yung mga larva ng case worm. Ano po? Kasi gusto rin po nito ay may tubig. Ano? So yan po yung management option about sa case worm. Siguro isa pa siguro ay yung medyo paturtandain natin yung punla natin. Opo. So dapat siguro ay mga 18 to 20 to 21 days old ay yung ating binhi, yung seedlings mismo. Ayun po, isa po yun na pwede natin kasi ano na siya, medyo matigas na siya, hindi na siya kayang nung mga maliliit na uod. Ano po, so hindi na po siya ganong susceptible. So isa pa din sigurong naaala kong option pa din yung dapat i-limit natin yung nitrogen fertilizer. Opo. Kasi yan ang medyo isa pa rin sa mga factors na
nagpapaganda ng palay natin, nagiging succulent yung ating palay. Succulent, opo. Kaya lang, susceptible ay kuha naman siya, parang gustong-gusto naman yun ng mga insekto, lalo na yung mga uod natin na mga defoliators. Defoliators, opo. So, yun. So, meron pa tayong defoliator, ano, Ron? Opo. Isa pa pong defoliators po natin, yung tinatawag natin yung mga armyworms. Ano po? So, meron po tayong nagkaroon po tayo dito ng occurrence ng armyworm dito sa atin sa Cam Norte noon. Pero hindi hindi naman ganong malala. So, yan po isa rin pong defoliator ay yung tinatawag natin ng armyworm. Yan pong armyworm po, may iba't ibang klase po siya sa palay. Meron po tayong tinatawag na African armyworm at meron pong pole armyworm at saka meron po tayong common or true armyworm. Nung nakaraan pong taniman, nakapagtala po ang bayan ng Mercedes noon, yung sa may part ng Kayukyukan, sa may part ng Pambuhan. Inatake po sila doon ng true armyworm. Then dito sa part ng Labo yata meron. San Vicente, nagkaroon na din yan. At saka part ng Labo. So, yan po ay karaniwang nakikita pag halimbawa ay tag-init. So, sa season na tag-init po tayo, sa dry season, karamihan dyan po lumalabas siya. Pag halimbawa ay wala po tayong tubig. Karaniwan din po ito makikita sa ilalim ng lupa. Itong mga mga armyworm na ito. So, sila ay umaatake ng maramihan at umaatake po sila tuwing gabi lang. Gabi sila lumalabas. So, makikita niyo na sa base po siya ng puno ng palay at doon po sila naninirahan pag umaga. Pag gabi po sila ay umaakyat at doon po sila umaatake sa ating mga dahon ng ating palay. So, kaya po tinawag na armyworm kasi maramihan po sila kung umatake. Talaga pong kung makikita ninyo pag naandun yan sa isang bukid, isang danawan, pag umatake yan kinaumagahan, siguradong makikita nyo anit yung dahon ng inyong palay. So, ang parang dito ay batalyon ang dali ng armyworm. Okay. Meron po tayong binabantayan ngayon, yung tinatawag natin na pole armyworm o yung PAW. Ito po ay talagang peste na po talaga ito sa ating maisan ngayon. Pero binabantayan rin namin sa palay kasi may mga report sa ibang bansa na halos lahat ng klase ng crops ay kaya nitong kainin. So mayroon na po dito dyan sa atin sa Camarines Norte, kaya lang po ang inaatake lang po nito ay ang ating mga sweet corn, white corn at saka yung mga green corn, glutinous. So yun po yung karaniwang peste naman ngayon sa atin sa mais. Ngayon po nung nakaraang buwan nagkaroon ng report po ang Kapalonga na mayroon daw pole armyworm sa palay. So pinag-verify naman namin ito kasamahan ang Regional Crop Protection Center at yung po ay negative naman. So yan po ay napaka-destructive rin po. So ito po ay pinapaabot na rin po natin sa ating mga magsasaka na kung kayo may nakita na ganitong klase ng uod, ito po ay uod na armyworm, parang karaniwang armyworm, pero meron po siyang mga palatandaan. Meron po siyang inverted Y sa kanyang mukha at dun sa kanyang buntot ay meron po siyang 4 na dot.
So yan po yung Palatandaan. physical ano po niya, yun po, yung palatandaan na meron pong fall armyworm sa inyong palay. Hindi lang natin maipakita, pwede kayo ipakita rito yung picture. May dala ko rito, kaya lang Pero sa mga munisipyo Opo. naman, meron din sila ng mga kuha na yan, mga picture, Opo, may mga picture na picture yung sila. fauna yan. na iaano na nila sa mga sa mga magsasaka. So, yan po binabantayan po natin yung isa po yung defoliator at pag yan po ay dumami ng dumami at naging pest po sa ating palay ay mahirap na po, siguradong bagsak ang ating ani. Okay. So, isa po yan sa isa din na nakakatakot yung armyworm So, pwede ka magbigay ng mga management option para mas makokontrol natin itong armyworm. So sabi po rito, ano po yung mga management option po natin sa armyworm? Karaniwan po talaga ito yung umaatake pag walang tubig. So ang kinakailangan lang po natin, patubigan po yung ating palayan. Kasi nga po ito'y tumatago naman sa lupa at sa base ng mga puno ng palay. So pag yun ay nasanip o nalagyan po natin ng tubig, sigurado pong mamamatay po sila. So kung talaga pong endemic yung area o talaga pong naando na talaga yung armyworm, pwede rin po tayo mag-suggest ng chemical control. So kaya lang po ang pag-a-apply ng chemical control dito ay meron din pong technique. May technique rin siya. So kailangan i-spray po tayo ay dapit hapon, kaya Early medyo, morning. hapon sila lumalabas kasi nocturnal po siya. Gabi lang po sila lumalabas. So kailangan po mag-i-spray tayo ay gabi. Kasi pag hindi naman po natin ito tinamaan, hindi rin po sila mamamatay. Dapat dito ang chemical natin dito yung contact insecticide. Yun. Yung talagang matamaan mismo talaga yung uod, yung armyworm. Opo. Ano pang ibang So yung iba naman pong option? option, yung ibang ginagawa ng iba, pinagagalaan sila ng itik. So yung ibang magsasaka natin, pag mayroon pong silang alagang itik o kaya pato, yun. Yung hindi pa naman po namumunga yung kanilang palay, pinagagalaan talaga po sila ng itik para yung mga uod ng armyworm kinakain po sila. So yun po isang mga management option po natin. So parang ngayon meron pa din mga makabagong option. May sinasabi na tayong mga ecological engineering sa rice. Pwede natin taniman ng mga ornamental plants, lalo na yung mga namumulaklak na mga halaman na kulay dilaw. At saka yung mga iba pang halaman na nakaka-attract sa mga insekto na kuminsan siya po ay nagre-repel o repellent doon sa mga insekto natin. Yan ang mga magabagong mga technology sa palayan, yung sinasabing ecological rice engineering. Okay. Opo, pwede po yun. So doon po pupunta po yung mga ating mga insect pest doon sa mga bulaklak na yun. So kung katabi po niya ng palay, mas gugustuhin po ng mga ating mga insect pest doon sa mga bulaklak pumunta kaysa doon sa ating palay. So parang sila mga mga flower loving naman ng mga insekto. Lalo na pag kulay dilaw daw yung ating mga halaman. Yan ang gustong-gusto ng mga insekto. Okay. So ano pang defoliators ito po, usong-uso po ito sa ating mga hybrid rice, yung rice leaf folder. So may mga reported na po sa amin din sa opisina yung ibang munisipyo na inaatake sila ng leaf folder. Isa po ito yung uod na tinatawag natin ng mambibilot, na ginagawa nila, ipinopold nila yung dahon ng palay, tapos kinakain nila yung outer skin ng dahon at nagiging puti po siya. So
ito rin po ay karaniwan pag halimbawa ay inatake ka nito, lalo na kung nasa flowering stage so ang inaatake nito ay yung ating plug leaf plug leaf ng plug leaf ng ating palay so pag yan ang plug leaf po ng ating palay, ayan po yung sinasabi natin na kusina ng palay. So pag na damage po siya, pwede pong ang ating uhay o yung mga grains ng ating palay ay hindi ma-develop at magiging unpeeled po sila o yung ipa so karaniwan po itong leaf folder makikita po natin doon sa mga shaded area yung mga medyo Maraming kahoy sa tabi. maraming kahoy sa tabi yun tapos hindi nasisinaga ng araw. So doon po sila gustong magtago doon sila nagsisimulang mag-damage, then palakop po siya, kumakalat po sila pag hindi po natin naagapan. So padami ng padami po, at pag ito po ay pumasok na doon sa loob ng dahon, mahihirapan na po tayong control siya kasi nasa loob na siya. At kung halimbawa magbubumba tayo ng chemical, hindi po natin sila matatamaan. Doon na sila mag-pupate o Pupipate hanggang maging adult. Hanggang maging adult. So, yan po yung rice leaf folder. Yun. Di ilan na po meron tayong sa mga magsasaka na ilan po ilang nang nabanggit ni Sir Roning mga defoliators. So, una po ay may worm maggot, case worm, armyworm, in rice leaf folder. So, yon ang mga karaniwang mga defoliators po natin. So, kung o-observe po natin, ang pinaka-susceptible ay pinaka-destructive stage niya po ay larva. Uod po ang pinaka-stage ng sila ang mas lalong matindi ang kanyang atake sa ating palayan. So, susunod naman tayo siguro sa susunod na grupo ng insekto na yung tinatawag po natin na sap feeder or sap sucker ng mga insekto. Ron? May idadaglag ako Kuya Cesar doon sa defoliators po. So kung meron naman pong mga kung umatake ang defoliators natin ay nasa edad na 40 days after sowing o 40 days, hindi naman gaano pong walang significant effect po ito sa ating palay. Kasi nakaka-recover siya kasi nasa tillering stage pa lang ang Kaya po ang advice dito, kung halimbawa ay inatake kayo na hindi naman ganong na nakita nyo dun within 30 days after transplanting, hindi po advisable na mag-bomba tayo, mag-spray. So, karagdagan Ron, so, sa mga FFS, ginagawa po namin ito parang show window or parang showcase sa mga farmers natin, ng mga estudyante natin sa farmer na gumagawa kami ng parang pag-aaral, lalo na yung defoliator simulation study. Pinapakita po namin sa mga farmer na ganitong edad pala ng palay, na ganitong edad na halos sa 40 days below, dapat di pa tayo pwede mag-spray ng mga chemicals kasi meron pang compensatory factor ang ating palay na makakabawi pa yung palay ng palay. So, yon. So, ngayon Ron, sa tungkol dako tayo dun sa pangalawang kategorya ng insekto, yung mga sap feeder or sap sucker na insekto. Opo, yung mga plant sap feeder, na umaatake, karaniwang umaatake po ito doon sa puno ng ating palay, doon sa stem. So, unang-una pong example dyan ay yung tinatawag natin na brown plant hopper. Yung mga hopper. So, ito pong brown plant hopper, ang kulay po nito ay kulay brown, So, isa po siyang hopper. At karaniwan po makikita natin ito mula tillering to flowering po ng ating palay. So, ang pinaka-destructive stage po niya ay yung mga nymph at saka yung adult
kanina yung mga destructive ano natin sa mga defoliator ay nasa larval stage, ano po. Ron, may kuwan, para ibigay mo daw ng tamang paliwanag kung ano yung nymph. Kasi nagtatanong ang mga farmer na ano nga yung nymph na yun sa kuwan, sa insekto. Yung kita aram ta na merong instar ang mga insekto, Opo. pinag-aralan natin yan. Pero yung mga magsasaka, hindi nila masyado na-intindihan kung ano yung mga instar. Yung mga nymphs na yun, hindi. Nymphs, opo. So, ipaliwanag mo yung nymphs. So yung nymphs po parang isa yan yung siya po yan yung ano yung ah, batang gamu-gamu mut na nasa mut ano siya mut stage ano po bago siya maging adult. Kung sa koto, para yung lisa Lisa, din, magiging opo. siyang kuyumad. Parang may stage Opo, po yan yun bago po. siya maging adult. Yun ang sinasabing nymph. Siya po yun ano bali bago po siya maging adult o kaya ay siya po ay mut pa lang hindi pa po nagiging adult ano yun po yung nymph. Okay. So, maliwanag na po sa ating mga magsasaka yung nymph. Ano po itong mga medyo maliliit pa lang siya na hanggang sa maglaki siya. Kung sa tao, mayroon tayong sinasabing bata, magiging magiging teenager, magiging na siyang adolescent, pagkatapos hanggang magiging siyang adult na yung parang magtanda na. Ganun Opo. din po sa Madagdag ko rin ko Cesar Mm-mm. kasi sa part ng labo ang tawag nila dito ay aphids. Sabi ko nga nung ako'y mag-validate doon sa area, sabi ko hindi po ito aphids na ano kasi kulay brown saka talagang ang ano nila ay hopper ano. So hindi po siya aphids. Yung aphids na nakita natin na ano ay kulay puti na karaniwang nakikita natin sa mga gulay at sa iba't ibang crops po na inaanohan ng aphids. Kasi po yung ang ano po nito, ang effect nito kasi pag ito ay marami sa inyong sakahan, ang karaniwang epekto nito ay nagkakaroon po ng hopperborn. Ano, yung ating palay ay nabubulok at ano yung kanyang lahat ng part ng palay ay natutuyo. Ano po? Nasusunog siya. Nasusunog siya. So, kasi nga po, kung marami talaga yung population ng brown plant hopper doon sa area, ang tendency po nun ay sipsipin lahat ng katas ng palay. Ano, so, pag nasipsip na ng mga brown plant hopper yung katas ng palay, natutuyo sila at nasusunog po. Ano, kaya nga tinawag natin na hopperborn. Saka isa pa na ron makikilala natin ito pag nagbilaw-bilao Opo. ang sitwasyon ng ating palayan, yun ang atake ng hopperborn. Opo. Okay. So nung nakaraang taniman, ang mayroon po ng occurrence ito ay ang bayan ng Paracale sa may part ng Malakbang, yung mga hybrid seeds natin doon. So pinagano ko nga po yung mga nagtanim ngayon ng hybrid rice na palagi po ninyong bisitahin at inspeksyonin yung inyong mga palay. Ano po? Kasi po lahat ng hybrid rice ay susceptible po dito sa insektong ito, sa hopperborn. Karagdagan pa si Ron, yung hopperborn, parang siya pa din po ang magiging isang insect vector ng grassy stunt at saka yung ragged stunt. Oo, Opo. isang virus disease ng palay. Opo. So kaya napakahalaga din po talaga ang monitoring ng ating field na sana makita natin itong brown plant hopper kasi once nakita natin ito dyan sa field, may possibility na siya ang maging insect vector ng grassy stunt and grassy stunt na Opo. virus disease ng palay. Opo, siya po yan, brown plant hopper. So, anong dagdag pang management option po dito sa hopperborn, Ron? So, ang kailangan lang po natin dito ay pag tayo nag-apply ng
urea o yung nitrogen, dapat po yung tama lang, right amount. At saka sa sinabi nga ni right kind, right amount, at saka right time. Ah, ang ang marami pong amount na inilagay natin na nitrogen ay magiging succulent po, so magiging po siyang attractive dun sa mga ating mga brown plant hopper. So kailangan po ay apply lang po tayo ng tamang amount lang po ng nitrogen. Then Pwede po natin i-split yung nitrogen application. Opo. Pwede nating hati-hatiin ang pag-apply ng fertilizer ng nitrogen. Opo, kasi para hindi siya ganong attractive para do sa mga ating mga brown plant hopper. So isa pang management option ron siguro madadagdag natin yung ikuwan po natin yung synchronous planting pa Opo. din. Synchronous Siya po. planting din dapat yung sabayang Sabayan. pagtatanim. Isa Opo. pa rin yung management Kasi option. po kung kayo lang talaga ang mayroong tanim doon sa isang area, sa iyo pupunta lahat ng mga peste, lalo na yung brown plant hopper. So kung yung populasyon ng brown plant hopper ay marami, so isang hugpaan lang o isang puntahan lang po ng grupo ng brown plant hopper, siguradong tuyo po ang inyong palay. So yan po. Meron pang isang hopper na itong whiteback ron. Ipaliwanag mo na yung whiteback plant hopper pa. Ayun po. Isa po itong bali hopper family rin po siya. Kaya lang po meron po siyang medyo may kulay puti po siya doon sa likod, kaya nga tinawag na whiteback plant hopper. So para pong sigsag siya na kulay puti na nasa likuran ng bahagi ng kanyang pakpak, po. So yan po yung whiteback plant hopper. So ito po ay katulad rin po ng brown plant hopper, nagiging cause din po ito ng hopper-borne, po. So nagsasama-sama na po sila dun sa isang puno. Pag nagsama-sama sila dun sa isang puno, nagiging cause na rin po ito ng hopper-borne, po. So ang pinaka-destructive stage rin po nitong insekto na ito ay yung nymph at saka yung adult, Karaniwang po makikita natin ito sa ating palay during the tillering stage po ng ating palay, nasa pagsusuwi hanggang maximum tillering. So karaniwan yan ay andyan sa may puno. Diyan po sila naninirahan do sa stem ng ating hybrid rice, So pag yan ay ating iswisip o papagpagin yung puno, makikita natin diyan na biglang lang sila, nahuhulog sila doon sa ibaba. Makikita natin yung mga hopper na yan, yun ang isa sa rin po sa mga insekto. So ang Makikita natin. ang kagandahan pa rin nito, ang whiteback plant hopper po ay hindi siya pwedeng maging isang vector ng disease ng mga ating palay. So talagang nakapour lang siya sa sap feeder lang siya. Sap feeder lang po wala siya. siyang any transmission ng mga diseases sa palay. Opo. So yun ang kagandahan pwera doon sa brown plant hopper. Opo, pero pag naroon po sila sa isang puno, nagsama-sama na sila, kasama niya ang mga brown plant hopper, nagiging cause na rin po sila, nagiging isa rin siya sa dahilan kung bakit magkakaroon ng hopper-borne yung palay. Kasi sa feeder po siya, sinisip-sip rin po niya yung katas ng palay. So yun po yung pinaka niya. Kaya siya naging pest. So, ang mga management option dito, mga kaibigang magsasaka, siyempre kailangan pa natin yung biological control, yung ating mga kaibigan insekto. Opo. Dapat palagi pong malinis ang ating kapaligiran, yung field sanitation. Dapat sabayang Sabayan. pagtatanim, synchronous planting. Meron pa dapat tayo ay magkaroon tayo ng alternate flood and draining. Dapat palagi din tayo magpapatuyo hanggang patubigan. Opo, yung tinatawag natin na intermittent intermittent irrigation. irrigation. Opo. Okay. So,
isa pang sub-feeder po natin na ito din na napaka-importanteng malaman ng mga magsasaka natin. Itong yung sinasabi natin green leafhopper or GLH. ano tawag yung kabasong ay Berding berding kabayong nguso. kabayo. Baliktad. Berding kabayong nguso. Kabayo. Ngusong kabayo. Oo. Yun ang po. Baliktad po. Baliktad na yung ako. Ito po ay yung tinatawag natin na GLH, green leafhopper. So, ito po ay yung berdeng ngusong kabayo na tinatawag. Parehas po ito rin ng mga hopper, parehas po sila ng appearance, kaya lang po sa kulay sila nagkakaiba, doon sa kulay nila. So, yung isa brown, ito naman kulay green. So, itong green leafhopper po, bali, karamihan po rin ito makikita natin mula po sa seedling stage hanggang tillering stage po ng ating hybrid rice, ng ating mga palay. Karaniwan pong destructive stage po nito ay yung nymph at saka yung adult. Kaparehas rin po nung brown plant hopper at saka yung white back plant hopper. Ang pinaka-destructive stage po ng insect na ito ay yung pagiging nymph nila at saka yung adult. Sige. Ito pong tuloy-tuloy ko na question. Sige. Ito pong GLH, ito po ay isa pong vector o yung nagdadala po ng ating sakit na tunggro. Po. So, karaniwan po yan po ay nailipat nila yung virus na tunggro doon sa isang palay. So, sila po ay vector. At karaniwan po sila ay sinisipsip po nila yung yung katas din po ng palay. So, pag halimbawa ang isang area ay meron pong occurrence ng tunggro, ng rice tunggro, pag naandun po ang mga green leafhopper, sila po yung nagiging vector para mailipat po yung virus dun sa ibang halaman na palay. Po. So, ito po ay rin po, bali karaniwan po lang na itra-transmit yung tunggro ay yung virus mula 7 to 14 days lang. So, na itra-transmit nila yun. Kaya po pag halimbawa merong occurrence o meron pong tawag dito, meron tunggro o may inoculum ng tunggro dun sa may area ninyo, pag meron pong green leafhopper, mabilis po yung pagkalat ng virus. So, Okay. yan po ang So, mga kaibigang magsasaka, ang leafhopper. tunggro virus pong ito ay wala po itong lunas na din po ito. Pag inatake na ng tunggro, wala na po itong lunas. Yun. Kaya ang pinakapungan po dito, pag may tunggro po, dapat i-control natin dito yun, yung GLH lang. Pero pag nakakuha na sa palay, wala na po tayong solusyon doon. Panibago na tayong tanim. Okay. So yun din pong bali siguro mamaya na natin yan sa diseases, po yung about tunggro. Okay. So, ano pang kwan sa insektong iba, Ron? So, siguro iba pong plants sa feeder po natin sa hybrid rice. Kasi alarming na rin po ito kasi yung ibang area dito sa ating munisipalidad ng Camote, meron pong occurrence na tayo na yung tinatawag natin na black bag, yung rice black bag. So ito po ay sa feeder din po, sinisipsip nila yung katas ng palay at natutuyo po sila. So ito po ay sighting na po sa municipality ng Mercedes, sa may part ng Pambuhan, at meron din po dito sa may part ng Panganiban. Nakitaan na po diyan ng meron rice black bag. So ito po ay karaniwan na dumadapo na naninirahan doon sa base po ng palay. Po.
So pag magang-maga o kaya dapit hapon, lumalabas po sila at nanginginain. Ano po? Karaniwan po dito makikita natin ito pag halimbawa ay kabilugan ng buwan. Ano? Doon po sila nagpaparami. So, naalala ko yung na picture po ba sa TV, ano po, yung ang pagkadami-daming black bag na nakahapon sa kable ng kuryente. So, yan po, pag yan po ay dumami, halos isang ano po, isang ektarya o ektarya ang talagang ah, natutuyo pag halimbawa ay marami sila ang populasyon nila, ano po. So, yan po ay isa rin po sa ating dapat i-monitor na kung merong occurrence o sighting tayo niyan, dapat po ay maagapan natin, ano po. So dapat ma-report po agad natin sa ating mga municipal agricultural offices, sa ating mga agricultural extension worker na meron pong ganun doon sa ating area o doon sa ating palayan, para po maagapan po agad natin kasi mabilis po ang pagdami ng ganyang insekto. So, Ano po? karagdagan po sa awa ng Diyos ay maswerte po ang Camarines Norte kasi hindi tayo inatake ng rice bag na yan. Sa lahat sa Bicol region, tayo lang po ang hindi inatake ng rice bag. Opo, Yung opo. lahat ng provinces ng Bicol ay inatake nitong rice bag. So, salamat sa Diyos at di tayo na inatake nitong rice black bag na ito. So, isa pang insekto ron na pinag kinatatakutan ng mga farmers natin, yung Opo. stem borer. Opo. Yung po sa borer insect, ano po. So, ito po, isa po ito sa pinaka ano rin pest po sa ating hybrid rice. Ano, itong rice stem borer. Yung rice stem borer po, bali karaniwan po ito ay lumalabas o umaatake mula tillering hanggang sa flowering po ng ating ano, hanggang maturity na siguro. Kasi meron pong ano na nasa maturity na yung palay, meron pa rin pong stem borer. So hanggang maturity. Okay, yung stem borer. Opo. So, isa pa din po yan. Ano pang insekto So, iba't iba sa... pong klase ng stem borer. Meron po tayong tinatawag na yellow stem borer, white stem borer, at yung pinaka-destructive po, sana hindi naman po makaabot dito sa atin, yung tinatawag natin na pink stem borer. Ano po? So, yan po ay destructive. Ano? Pag halimbawa, inatake po tayo ay nasa tillering stage, ang tawag po natin sa attacking nila ay yung yung Dead heart. ano nila, yung nagiging atake ay yung ano po, yung atake nila dun sa ano, sa palay, ang tawag po natin diyan ay yung dead hearts. Ano, pag inatake po naman tayo ng stem borer ay nasa flowering na o kaya ay meron ng panicle initiation, naglalabas na po yung uhay nung palay, ang tawag po natin dun ay whiteheads. Ano, Okay, so yun ang stem borer. Isa pang categorize ng insekto, category po ng insekto yung sa grain feeder. yung So, grain feeder po. so isa man lang ang kwan dito sa atin, yung rice bag. Ano Opo. ito ron, rice bag o atangya, sinasabi atangya. Opo, yung sa rice grain feeder po natin na mga insect pest, isa na nga po dito ay yung atangya. Isa po yan sa ano, sa talagang peste po sa ating palay, lalong-lalo na't nasa malapit na po tayo mag-ani. Ano, karaniwan naman po ito umaatake pag nasa milking stage ng ating palay. So gustong-gusto nila yung katas ng bunga o nung uhay ng ating palay ay sinisip-sip po nila. Ano, so pag nasip-sip nila yun, automatic yung grain po ay magiging unpeeled at mangingitim po sila. Ano, so yung rice bag naman po,
karaniwan yan, nakikita na natin mula seedling stage pa lang hanggang ano. So, dapat doon sa stage na yun, hindi sila makaabot doon sa stage ng flowering. Dapat makontrol na natin doon sa up to panicle initiation pa lang, makontrol na natin sila para pagdating ng stage na nasa panicle o soft-dough stage, hindi na po sila makaatake o wala na sila dun sa ating field. So yun po yung ginagawa natin. Okay, so natandaan na po natin ng ating mga magigiting na magsasaka. So naipaliwanag na po yung ating mga kategory ng insekto, na meron tayong defoliator, yung sinasabing leaf feeder, meron tayong sap feeder, yung nagsisip-sip ng ating katas ng mga palay, meron tayong stem borer, yung borer na nagsipsip pa din, then meron tayong grain feeder. So yun po ang mga kategory ng insekto, paano po. So medyo kulang tayo sa oras, parang Opo, i-ano ko na lang yun yung mga diseases. yung mga diseases na lang siguro po ng rice, isasabi ko na lang, meron po tayong 3 klase ng diseases sa palay. Po yung tinatawag natin ng bacterial diseases, fungal diseases, at saka mga viruses. So sa bacterial diseases po ng hybrid rice, 2 lang po naman ang bacterial disease natin. Dyan? Yung pong BLB at saka BLS, yung bacterial leaf blight at saka bacterial leaf streak. So, yan po yung dalawang bakterya na tumatama sa ating mga hybrid rice. Sa fungal diseases naman, yung karaniwan po dyan yung rice blast, seed blight at saka yung brown spot. So, yan po yung karaniwang tumatama sa ating hybrid rice. At sa virus naman, kung ang ating itanim na hybrid rice ay susceptible po sa tungro, so isa po yan sa virus disease ng hybrid. So rice tungro virus, grassy stand at saka ragged stand. Yung grassy stand po, makikita natin diyan sa lahat ng mga hybrid rice. Makikita natin yung isang puno ng palay ay sige lang pong tiller ng tiller, hanggang dumami yung mga tiller, pero hindi po sila namumunga. Yun po ang grassy stand. Yung ragged stand po, makikita natin po sa ating mga palayan, yung mga may kulikot po ang kanilang yung dahon. So pero kulikot lang ng kulikot, sige lang kulikot ng dahon, at nagiging bansot po siya, kaya tinawag po siyang ragged stand. Isa po siyang virus disease. So yan lang po, at maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa aming kasi kulang po tayo ng oras. Okay po, kulang tayo taga sa oras sana, haba-habaan sana ang oras ito. Lalo po pagdating po sa K-check number 7, kasi diyan napakaraming topics po ang kwan po. So ayan po mga kaibigan, tayo po ay natutunan naman ng mga bagong kaalaman sa agrikultura. Kaya talaga napakabilis po talaga ng oras. So ngayon, sa pasalamatan natin ang resource person po natin, si Sir Ronnie Asis, sa kanyang binahaging kaalaman sa peste ng ating mga palay. At maraming salamat po sa ating kaugnay sa pagsubaybay at pakikinig at panunood. At sa susunod pong episode po, ulit po natin sa same time, same station, except po sa radio natin Santa Elena, kung saan po na ako kanina ay Martes at Merkules. Sa same FB page po, sa ngalan po ni Kuya Mike, na medyo naantala sila sa biyahe. So, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Cesar, although nahuli din po ako at medyo meron din po akong appointment. Nagsasabi pong masaganang ani, mataas na kita. Stay safe, stay home. Together we conquer. We hail as one. Diyos mabalos po. At stay safe po tayo lahat. Maraming salamat at magandang tanghali po sa ating lahat. Ito ang kauna-unahang FM radio sa Camarines Norte, 100.5 DWEN-FM Cool Radio. Cool Radio, mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika, hatid ng mga batikan
at pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines North. 100.5 Cool Radio News FM. 100.5 Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang paglilingkod. Cool Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorten. Sa bawat musika dulot ay saya pang